Morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos, the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Okay, so let us just honor our subscribers before we start our conversation, the usual thing. Okay, we are now 6,312 subscribers. Thank you so much. Okay, with all your support, I'm very grateful. And of course, okay. If you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much. God bless you all. Okay, so ang pag-usapan po natin today ay yung ano po, no? Yung, yung nangyayari sa lipunan ngayon, no? Nanggagaling po ito, no? Sa isang sabi na nating ordinaryong mamamayan, no? Part ng middle income family, okay, or individual. And then, ano rin po, no? Isang parang sinasabi nating small YouTuber na katulad natin. Sige, anyhow, mm, copy po tayo. Okay, so ang ano po kasi, no? Ang dami pong development na nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Kaya unang-una, nung nag-press conference, una, yung nag-speech ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Davao, no? Taka, grabe, doon ko lang una narinig na talagang personal na inaksa niya, no? Si Pangulong Marcos na adik, okay? Pangag, right? Ano pa ba? Gumagamit ng cocaine, something like that. Okay, ngayon, bigla ko na-realize that yung mga ginagawa pa nila na pulburon, no? Pulburon na video ay isang parang panunod kay Bongbong Marcos, kay Pangulong Bongbong Marcos. Panunod or pagkukot ganyan, something like that, no? Oh, ang hirap ng ganon. Okay? Pagkatapos, hindi pa siya tumigil kasi sinabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos because of fentanyl, no? Kung makikita nyo si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ay napakahina na pala, no? Talagang halos binubuhat na siya. Siyempre, considering his age. And then, may mga ailment na yan. Ba? Sabi nga, may nagsabi sa akin dati, may sakit talaga yan si Pangulong Duterte. Pero ayaw na lang niya sabihin na in public, in the past. Okay? Pero ngayon, siyempre sa old age yan, tanda na niya. No? Mag-80 years old na ba siya? Okay? Something like that, no? And then, syempre, yun na pagdaanan niya bilang public official, naging mayor, vice mayor, naging congressman, okay? And naging presidente. Sobra-sobra na yun. Kumbaga, naibigay na niya ang kanyang sarili sa bayan. Something like that, okay? Hindi pa siya natigil. Nung kinabukasan, ay nag-press conference siya, okay? Ngayon, so, kinokontradict din naman niya ang kanyang sarili, no? Sinasabi niya na ganito si Marcos, no? Bangag, drug addict, gumagamit noon, nasa PDEA list. Okay? Na pinapulaanan naman ng PDEA kinabukasan. Okay? Pagkatapos po noon, ay ano siya, no? Nagulat din po ako dito sa kanyang sinabi, no? Ano ba ang sinabi? Ang sinabi niya po ay, kailangan na natin humiwalay, no? Tinatawagan niya ang mga military at ang mga pulis, no? Akala mo naman susunod sa kanya. Eh wala na siya sa puder, no? Ang may nasa puder ay si Bongbong Marcos at Sara Duterte, no? Si Sara Duterte ay vice president, no? Ang kumukumpas ay galing sa presidente si Bongbong Marcos. Right? Now, ang problema dito guys ay akala kasi ni dating Pangulong Duterte ay Pangulo pa siya. Ganyan ang tawag sa kanya ni Willie Revillame na tatakbo bilang senador ng Pilipinas. Okay? So handa na daw siya. Okay? Yun, no? Tapos ang ano nun, ang itong pinakamalupit na sinabi niya, no? Eh, not only yung ano niya, no? Inaakusahan niya na drug addict, no? Si Pangulong Bongbong Marcos, right? Mula noon hanggang ngayon, sabi niya, no? Yung bago ang eleksyon, or kampanya, nagpunta pa siya sa Germany para magpa-rehabilitate.
Okay? Something like that. Ito yung mga chismis o baka, ewan ko kung totoo o totoo. Hindi ko alam, di ba? Pero kung may ganyang akusasyon, kasuhan niya. No? Paano ba niya kakasuhan? Siyempre, hindi sa korte, kundi mag-file siya ng impeachment case. Wala. No? Ano yung impeachment case na yun? Siguro, ano, no? Regarding to, bakit kung gumagamit ng droga, presidente ka? Something like that. How can you lead the people? How can you lead the nation if you're using drugs? Something like that. Kung may katotohanan yun. Kung may ebidensya siya, ilabas niya. Okay? Something like that. Eh, lumalabas doon sa press conference, parang wala siyang ebidensya. Hahanapin pa daw niya. Okay? Nakita daw niya yung listahan na yun nung mayor pa siya. Bakit pinakita sa kanya? Sino ang nagpakita sa kanya? Okay? Bakit mayor pa? Ganun ba siya kalakas nung mayor siya? Something like that. Hindi po ano eh. Parang wala pong kabuluhan o katotohanan. Pero syempre, hindi rin po natin alam yan dahil wala namang dahil. Pero kung i-analyze lang na po natin, parang ganun naman po. Okay? So, ang ano doon, ang mahirap doon ay, sabi niya kay Bebot not Bello Bebot Alvarez, ang ating Speaker of the House, na pinatalsik ng anak niya, no? Kasama si Gloria Macapagal Arroyo, pinalit si Gloria Macapagal Arroyo bilang Speaker of the House, no? Kapalit ni Alvarez. Okay? Ngayon ay katabi na niya. No? Dati, galit na galit niya si Alvarez. Kaya nga, ano, di ba? Ang kinampanya, ang sinuportahan niya ay si Leni Robredo nung nakaraang eleksyon. Okay? Ganun po yun. Ngunit ngayon, dating magkaaway, nagkakatampuhan, dating magkalaban, ngayon ay magkakampi na sila. Okay? Magkatabi pa. No? So something like that. Okay? So nagbibiroan pa sila na talagang gaganon daw sila. Di ba? Or sorry, pupunta sila sa ibang bansa, gaganon. Di ba, payag daw ba ang bayan? Okay? Ito, sinabi niya pa, no? Limang ang asawa. Pero ito, guys, ang pinakamatinding sinabi niya. Yeah? Hiwalay na daw ang Mindanao sa Pilipinas. So, ang mangyayari dyan, Luzon, Visayas, ayun na lang ang Pilipinas. Ang Mindanao, mawawala na. No? So, hindi po yung papayagan ng konstitusyon. Hindi po yung papayagan ng mga militar. Hindi rin po papayag ang pulis. Actually, within Mindanao, ay talagang watak-watak din sila. Pagkaghiwalay sila, nako, yari kayo kay Duterte. Okay. Anyhow, ang Bangsamoro, ayaw din nila. Ang Mindanao po ay malaki din. No? Malaki din. Eh, totoo naman po, mayaman po ang Mindanao. Ano sabi ni Pangulong Marcos? Ang Mindanao ay hindi Mindanao problem, kundi Philippine problem. Siguro nakikita niya, baka ito ang gawin ni Pangulong Duterte. Pero hindi, di ba? Ngayon, ang sabi niya doon, iwalay na, parang inaano niya yung mga military, kumilos na, ganyan, something like that, parang sort of. Okay, so, nag-react po mga legal luminaries, mga legal experts, legal professors, na hindi pa pwede ito. No? Okay? So, kung joke-joke lang, pwede pa daw. Pero ito, parang, side to sedition ba yun? Okay? Something like that, no? Inaano niya, no? Ini-encourage niya ang mga military, ang mga tao na mag-aklas laban sa bayan. Mahirap po yun, no? Ito po ay si Pangulong Duterte, hindi ordinary individual. Hindi po ito katulad natin na ordinaryo, something like that. No? Ito po ay dating Pangulo ng Pilipinas ng 6 na taon. Okay? Ito po ay naging congressman. No? Yes, indeed. Sa distrito lang siya, pero national ang scope niya. National ang scope niya. Okay? So, ibig sabihin nun, ay talagang nirepresenta na niya ang nasyonal. Okay? Nag-lead na siya bilang presidente ng Pilipinas. Nanumpa siya na i-adhere at protektahan niya ang konstitusyon ng Pilipinas. Pero ano ito? Ano ito? Okay? So sa aking palagay, okay? Sa aking palagay, kayo tatanungin ko din later on. No? Sa aking palagay, ay dapat nang kasuhan at arestuhin, dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte, lalong lalo na
kung no? Para mapigilan natin kung ano man ang kanyang binabalak, no? Ito naman, pag-aresto na ito ay hindi nangangahulugan na ikukulong siya sa krami, sa et cetera. Hindi ganun, no? Pwede siyang mag-stay sa kanyang bahay. Lipahat bahay, di ba? Diba? Lipahat bahay. Pwede siyang mag-stay doon. Okay? Doon lang siya, no? Hanggang nililitis itong kasong ito. Hanggang mamatay itong kaso. Right? Hindi natin sinasabing hintayin natin siyang mamatay. Pero hintayin natin na mamatay ang issue ito, no? Until such time na pwede na ulit, no? Na magsalita at magano, no? Lumabas sa kanyang bahay. Para, kumbaga, house arrest. Ha? Yun ang mangyayari sa kanya because of his age. Kasi sobra na po eh. No, sobra na po. Ha? Okay? Sobra na. Sige. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. No? Kayo bayan, kailangan ba nakasuhan si former President Duterte? Okay? At sabihin na natin, dadamputin siya ng gobyerno. Gobyerno. Kung ikaw ay isang ayon dito, paki-comment dyan. Sang-ayon ka at bakit? And then, kung hindi naman, okay? O kung hindi ka naman sang-ayon dito, gusto mo talagang lumaban dyan si Pangulo Duterte, ay paki-comment rin dyan, no? Paki-comment dyan na hindi ka sang-ayon at bakit. Sige po, hanggang dito na lang po muna tayo, no? Until sa susunod na video natin. Keep on subscribing, keep on sharing, keep on supporting this channel so that we can be able to help other people as well later on and we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much, guys. God bless you.